Inspiring, entertaining talk show sa mga pista. Ahit na uban pa Chinchang at Omi. Mabuhay! Welcome sa aming podcast, Digital Wellbeing, Social Media at Kabataan. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Love Harriet Raffles. At ako naman si Ril. At ako naman si Isogan. At ako naman si Brian Cute. At ako naman ang pinakapogi sa aming grupo, Andre Ligaspi. At ako naman ang pinaka-cute, Kit Martin Fortunado. Feeling Sa episode na ito, aming aming tatalakayin ang resulta ng aming pananaliksik na may titulong ang epekto ng social media sa self-esteem ng mga kabataan sa grade 11 ng Lumbia National High School. At malaki talaga itong epekto ang social media sa paningin ng mga kabataan sa kanilang sarili. So, para sa inyo, bakit nga ba mahalaga ang self-esteem? Para sa akin, kung mataas ang iyong self-esteem, maaaring mataas ang iyong tiwala sa iyong sarili at sa mga desisyon na ginagawa mo sa araw-araw. Oh yeah. At sa akin naman, importante talaga na mataas ang iyong self-esteem, lalo na kapag mag-a-apply ka ng trabaho. Kapag nag-a-apply ka kasi ng trabaho, kailangan mo talaga ang self-esteem kasi kung wala kang tiwala sa iyong sarili, kagaya ng sinabi ni Sheena kanina, kagaya ng sinabi ni Sheena kanina, kailangan mo talaga na mataas ang self-esteem mo kasi pag nag-apply ka ng trabaho, kailangan mo talaga yon, lalo na kapag meron na yung job interview. Kapag yung interview ka tas hindi mababa yung self-esteem mo. Yung sagot mo parang nauutal ka lagi kasi wala kang tiwala sa yung isasagot, ganun. Kaya ka. Kaya yon, kailangan mo talaga yon. So, ang self-esteem di ay is, kailangan gidagay nato siya sa atong self kay kung wala tay self-confident, dili na mabuhat ang atong gustong buhaton bitaw. Then, para sa gingon ni Kirk, mo apply trabaho. So, kung wala kay self-confident, na possible nga, dili ka madawat sa trabaho kay wala kay confident. Yes, tama talaga kayong lahat. Kasi kung mababa yung self-esteem, parang mahiya ka kagaya ko. Kaya nyo na yun. Kaya ginawa namin ng research na ito para mailantad talaga namin kung gaano kataas ang self-esteem ng mga kabataan ngayon, lalo na sa grade 11. At ang ginamit rin natin na teorya ay ang social comparison or ang paghahanap ng validation sa likes at comments. Lahat ito ay may malaking papel. Ang aming metodolohiya ay nakasentro sa isang survey sa 100 mag-aaral sa grade 11 ng Lumbia National High School. Kasi ako nag-vlog. So nakita natin sa ating survey nga ang Facebook yun ang mostly nga ginagamit sa mga kabataan. Yes. Then Yes, kay kuan dagan magjud many ga use of Facebook ron. Hindi lang kabataan kundi matatanda. Matatanda lalo na yung yung mahilig mag-vlogging, yun. Hindi ginagamit nila yung lahat. Tsaka at yung nagre-reels. At pati na rin yung mga lalaki kagaya ng kaedad namin, ginagamit nila kasi marami silang nakikitang magaganda, mga chika. Tas kuan kanang nga nagakuan sad og money bita ang reels. Maka-earn na ka through Facebook. Nagtagalog pa ako, Bisaya naman day mo. Pwede naman kay butang to first. Pas ako, gapost og picture. Makwartan ako kay gwapo kay ko. Mutarong ba yan nito? Dili ba yan binuang perme ba? At alam nyo ba kung ano ang nakakagulat? Alam nyo hindi? Hindi! Char. Ano nakakagulat lap? Ano chika?
Kasi sa ating survey, nagpapakita na may dalawang mukha ang social media. Ang nakakagulat kasi, Saan nga nang day? 42% ang nagsabi na nagpapataas ng self-esteem ang social media at 40% ang nagsabi na nagpapababa. Alam ko na bakit napapababa. Bakit? Kasi napababa ng yung mga negatibong komento like yung sa mga kaibigan mo pag nagpo-post ka ng mukha mo like binabash nila like ang pangit mo naman kaya ganyan. Kaya bumababa talaga yung nila, self-esteem nila. Hindi na sila like confident sa kanilang mukha like ganun. Anong masasabi mo doon, Jacob? Yes, tama. Pero ako hindi ako binabash kasi angat ko. Palaging binabash. At diba ginamit natin doon na teorya yung social comparison theory. So, yung social comparison theory, yun yung pagkukumpara ng sarili mo sa iba. Yeah. Tas lumabas sa aming survey na 43% ang madalas na magkumpara sa sarili nila sa iba. Ito ang madalas ay nagpapababa daw sa kanilang self-esteem pag kinukumpara nila yung sarili nila sa iba. Yes, kinukumpara ko ang aking sarili kay Daniel Padilla kasi magkamukha talaga kami. Di pagawa sa TV. Naghihirap na katulad So, nakita natin na dalawa talaga ang kanyang mukha ng sa SCT or ang social comparison kasi like yung inahabing mo na lang yung sarili mo like meron siyang positive at negative na epekto. Ang sa positive ay like gusto mo siyang gayahin, okay lang naman yun na magaya ka. Lalo na para sa gusto mong kagaya yung mukha ni Nadine Lustre, like makeup lang, gano'n na, okay na yun. Pero ang sobra naman sa negatibo naman ay sa sobrang panligaya mo, like yung self-confidence mo naman ay bumababa na. So nasabi na namin lahat ang resulta ng aming research. So malaki talaga ang epekto ng social media sa self-confidence or self-esteem. So,